Kabanata 1781. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Severin kay Woolrich, "Oh, pakitago muna ang sekreto na isa na akong 5th grade low-rank alchemist. Sabihan ng mga tatanggap ng pills na huwag ipagsabi sa iba at ituloy na lang ang kanilang training. At sabihan din silang itigil muna ang treasure hunting o pagtanggap ng anumang misyon. Kailangan nating maging mababa ang profile para hindi malaman ng mga outsiders na mas marami na sa ating mga miyembro ang lumakas." Tumango si Woolrich. "Oo, alam ko iyon. Alam kong nakalikom ka at ang iba ng sapat na resources mula sa Secret Realm para magtagal. Hindi nagmamadali ang sekta na humanap ng higit pang spiritual herbs." Pagkatapos, iwinagayway niya ang kamay. "Siguradong pagod ka na, magpahinga ka na." Ngumiti si Severin at umalis kasama si Gilda. "Gilda, mahal ko, patawad sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo dahil hindi ko agad nasabi sa iyo," sabi ni Severin nang magkasama sila sa labas. Ngumiti si Gilda, "Ayos lang. Buti na lang nahulog ang puso ko sa iyo, kung hindi, wala akong ideya kung ano ang gagawin ko sa iyo." "Hehe, halika, hanapin natin sina Sheila at ang iba pa," ngumingiti ng malikot si Severin. "Oh, tandaan mo, magiging mga kapatid mo na sila at ikaw ang bunso. Si Dayan ang panganay, Sheila ang pangalawa, at Sofia ang pangatlo." Tinakpan ni Gilda ang kanyang bibig at tumawa, "Hahaha. Sa tingin ko hindi na ako mananatiling bunso ng matagal." Tumawa si Severin, "Ano? Iniisip mo na ba iyon ngayon? Hindi ba kakakuha ko lang ng bagong asawa? Nagmamadali ka bang humanap pa ng ibang asawa para sa akin?" Ikaniling ang balikat ni Gilda, "Well, dapat alam mo na kahanga-hanga kang tao. Sino ang nakakaalam kung makakahanap ka pa ng iba pang kapatid para sa amin? Kaya kailangan kong maging bukas ang isip." Isang nakakatawa at cute na pagtatalo ang parehong nag-enjoy habang naglalakad pabalik sa bahay na tinitirhan ni Severin. "Gilda, buntis ka ba? Alam mo ba kung sino ang ama?" Tawa ni Sheila nang makita si Gilda, "Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka iiwan ni Severin." Ikaniling ni Gilda ang mata kay Sheila, "Hay, pangalawang kapatid. Huwag mo akong pagbiroan ng ganyan. Alam ko na si Severin ang ama at siya ang nagligtas sa akin." Nabigla si Sheila ngunit sandali lang. Natuwa siya at sinabi, "Ano ang sinabi mo? Tinawag mo ba akong pangalawang kapatid? Hahaha, ayos. Siguro nasabi na sa iyo ni Severin ang lahat. Hinihintay kitang tawagin akong iyong ate," biro ni Dayan. "Hay, ate," sagot ni Gilda na nahihiya. Namula ang kanyang mukha. "Paano naman ako?" tanong ni Sofia. "Hello, pangatlong kapatid," ngumiti si Gilda. "Hey, Gilda, alam mo ba kung lalaki o babae ang iyong baby?" tanong ni Sheila. Ngumiti si Gilda. "Boy ang baby. Ayos. Celine, magkakaroon ka ng kapatid na lalaki." Ngumiti si Dayan. "Mommy, kailan ko siya makikita?" tanong ni Celine ng mausisa. "Siguro mga 3 hanggang 4 na buwan." Ngumiti si Dayan. "Yeah, magkakaroon ako ng kapatid na lalaki." Sigaw ni Celine habang tumatalon sa saya. Napaisip si Gilda at sinabi, "Celine, kailangan mong itago ito. Sabihin lang natin sa iba na nagdi-date lang kami. Sabi ng tatay ko, magdaraw siya ng marangyang kasal sa susunod na buwan. Magkakaroon tayo ng 3 araw na selebrasyon." Sabi ni Severin, "Huwag kang mag-alala. Bata pa si Celine. Hindi masyadong seryosohin ng iba ang sinabi niya." Tumango si Celine at iniikot ang mga mata kay Severin. "Hey, hindi na ako bata." Hahaha, tumawa ang lahat. Samantala, nagtipon ang lahat ng elders at si Marcus. Lahat sila ay may masamang mukha at malungkot na ekspresyon. Dumating si Frederick sa meeting hall at nagtanong, "Dad, narinig ko na 200 o higit lang ang nakabalik mula sa Secret Realm. Totoo ba iyon? Paano nangyari iyon?" Tumango si Marcus. "Oo, totoo. Malaki ang ating pagkalugi. Narinig ko rin na pareho ang nangyari sa High World Sect. Mga 300 o higit lang sa kanila ang nakaligtas. Kung ikukumpara sa atin, mas malala pa ang sitwasyon natin kaysa sa High World Sect dahil hawak natin ang 2 susi." Nagmukhang seryoso si Frederick. "Nakipaglaban ba ang ating mga miyembro sa kanila sa Secret Realm? Hindi ito posible. Hindi naman may hinanakit ang 2 sekta sa isa't isa."
Sabi ko rin sa iba bago sila umalis na dapat nila targetan ang Sky Blue Sect. Paano nangyari na maraming casualties ang High World Sect? Napaisip siya at nagtanong, ano naman ang nangyari sa Sky Blue Sect? Ilan ang kanilang casualties? Sumagot si Marcus na may nakasimangot na mukha, iyon nga ang hindi ko maintindihan. Ang Sky Blue Sect ay may dalawang susi rin. Nagpadala sila ng 2,004 ang miyembro sa Secret Realm at mga 1,800 lamang ang nakaligtas. Ibig sabihin, mas mababa sa 600 ang namatay. Napakaibang sitwasyon. Imposible, galit na sambit ni Frederick. Mas malakas pa ang ating sekta at ang High World Sect kaysa sa Sky Blue Sect. At mas marami tayong disipulo na ipinadala sa Secret Realm kaysa sa kanila. Napaisip ang Great Elder at sinabi, ibig sabihin mas malakas ang average strength nila kaysa sa atin. Posible bang may ilang miyembro nila ang nakakuha ng malaking resources at pagkakataon sa Secret Realm na nakatulong sa pagtaas ng kanilang level? Umiling si Marcus, hindi pa tayo makakatiyak sa ngayon. Pero nakapagpadala na ako ng tao para magsiyasat. Sigurado akong makakakuha tayo ng sagot mula sa ating mga miyembro na nakabalik. Biglang pumasok ang isang protector. Mr. Marcus, narito po ako para magulat. Base sa aming investigasyon, marami ang nakaramdam na may kakaiba sa Sky Blue Sect. May ilan na nakasaksi sa mga miyembro ng Sky Blue Sect na mabilis lumipad gamit ang flying swords. Pakiramdam din nila, may ilan sa mga miyembro ng Sky Blue Sect ang nagkaroon ng breakthrough sa level 3 o 4 Royal Saints sa Secret Realm. Ano? Nagalit si Frederick. Paano iyon nangyari? Ang pinakamataas na kayang gawin ng isang tao ay maging level 1 Royal Saint habang nasa Secret Realm, kahit pa level 9 Saint siya at may tulong ng alchemical pills. Imposible kung may naging level 2 Royal Saint sa panahong iyon. Kailangan pang maging isang henyo para magawa iyon. Hindi kayang maging level 3 o level 4 Royal Saint sa ganitong maikling panahon. Kakailanganin ito ng isang henyo na katulad ni Frederick para maabot iyon. Pero hindi niya matanggap at tinanggihan ang posibilidad na may isa pang henyo na tulad niya. Ngunit inisip ni Marcus na posibleng mangyari iyon. Tumanggo siya, sa tingin ko iyon ang dahilan. Siguradong may isa pang henyo na pumasok sa Secret Realm at madaling nakapatay sa ating mga miyembro. Iyon ang pinakamainam na paliwanag sa ating mga casualties. Napaisip ang Great Elder sa posibilidad na iyon at nagtanong, ibig mo bang sabihin ay pinaghihinalaan mong ang pumatay sa ating mga miyembro ay mula sa Sky Blue Sect? Tumanggo si Marcus. Oo, kung may ganitong bilis sa paglipad, tiyak na mauuna siya sa iba at makukuha ang pinakamahuhusay na treasures para makatulong sa kanya na maging level 3 o level 4 Royal Saint. Pagkatapos, kaya niyang patayin ang pinakamalalakas nating miyembro. Malagay sa panganib ang ating sekta. Nalito si Frederick, pero paano niya mapapatay ang marami? Sumagot si Marcus, sinabi mo ba sa mga miyembro mong patayin ang kahit sinong miyembro ng Sky Blue Sect sa Secret Realm? Paano kung nalaman nila iyon? Sa tingin mo ba hindi gaganti ang Sky Blue Sect sa ating sekta lalo na kung may henyo silang level 3 Royal Saint? Siyempre, lalaban sila ng buong lakas nila. Bagamat makatwiran ang hinala, nahirapan pa rin si Frederick na tanggapin ito. Binaluktot niya ang bibig at sinabi, pero nakakatawa pa rin para sa akin. Parang panaginip ang tanggapin ang ating casualties. Nakangiti ng may galit ang Great Elder. Ang Sky Blue Sect ay napakasama at brutal kung ito ang ginawa nila. Kailangan ba nilang patayin ng ganito karami ang ating mga miyembro? Hindi ba nila iniisip kung gaano tayo kalapit noon? Ngumiti si Marcus ng may pait. Makatuwiran naman sa akin. Siguro rin na gagawin natin ang kaparehong reaksyon kung sila ang pumatay sa ating mga miyembro. Nakakalungkot at nakasasakit sa ating mga nawala ngunit hindi ito ganoon kaseryoso na makakaapekto sa ating sekta. Ngunit hindi lang ang mga miyembro ang ating nawawala. Lahat ng spiritual herbs, combat techniques, at mga sandata nila ay kinuha rin. Iyon ang mga bagay na hindi kayang mawala sa ating sekta, sabi ng Great Elder habang iniisip ang 6 na buwang nakalipas. Inisip ni Marcus ang sinabi ng Great Elder. Nagpadala na ako ng tao para alamin kung may miyembro mula sa Sky Blue Sect na naging level 3 o level 4 Royal Saint sa Secret Realm.
Sigurado akong malalaman natin agad ang sagot dahil mabilis kumalat ang ganitong balita. Nagpadala rin ako ng tao sa High World Sect para mang-alap ng impormasyon. Kapag nakuha natin ang impormasyon mula sa parehong panig, madali nating matutukoy kung ang Sky Blue Sect ang nasa likod nito. Biglang tumayo ang Second Elder at nagtanong, ano ang gagawin natin kung totoong gawa ito ng Sky Blue Sect? Dapat ba tayong maghiganti? Tama. Dapat nilang ipaliwanag at bayaran tayo sa pagpatay sa maraming miyembro natin. Napakuyom si Frederick sa kanyang kamao at nakaramdam ng pagkairita. Mula nang bumalik siya mula sa Sky Blue Sect, pakiramdam niya ay niloko siya dahil kay Gilda. Gusto niyang turuan ang Sky Blue Sect ng leksyon at ipakita kay Gilda ang kahihinatnan ng pagsuwi sa kanya sa pamamagitan ng pagsabi sa mga miyembro na tutukan ang lahat ng miyembro ng Sky Blue Sect habang sila ay nasa Secret Realm. Hindi niya naisip na yun pala ang dahilan kung bakit maraming miyembro nila ang napatay sa Secret Realm at mas malakas ang mga miyembro ng Sky Blue Sect. Muling sumiklab ang galit sa kanya. Ano ba ang iniisip ninyo? Si Marcus ay tumitig kay Frederick at sinabi, ano man ang nangyari sa Secret Realm ay nanatili sa Secret Realm. Ano ang iisipin ng iba kung malalaman nila iyon? Tayo, ang pinakamalakas na sekta sa mundong ito, ay magiging katawa-tawa kung gagawin natin ang paghihiganti sa nangyari doon. Huminga ng malalim ang Second Elder. Naiintindihan ko ang sinasabi mo ngunit napakalaki na ng pinsala. Ngumisi si Marcus at sinabi, kahit ganoon, hindi yun dahilan para makipaglaban sa Sky Blue Sect. Bukod dito, walang makapagsabi kung ano ang maaaring nangyari sa Secret Realm. Sa tingin mo ba aaminin ng Sky Blue Sect na sila ang may gawa nito? Siyempre hindi. Kung magsimula tayong makipaglaban sa Sky Blue Sect dahil dito, lalo lamang tatayo ang iba pang sekta sa panig ng Sky Blue Sect. Huminga si Frederick. Wala na tayong magagawa kundi tiisin ang nangyari. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Marcus, ngunit kung sa wakas ay malalaman natin ang Sky Blue Sect ang may gawa nito, tatandaan natin iyon. Sa hinaharap, hindi na natin kailangan ipakita ang awas sa kanila kapag nagtagpo ang ating mga miyembro sa kanila sa treasure hunting. Mas mabuti pa kung hindi nila tayo sisihin sa pagiging malupit at mabagsik. Tumango si Frederick. Tama ka, ngayon na sila ay naging kaaway na natin, hindi na natin kailangan magpanggap na mabait sa kanila. Kung may anumang alitan sa hinaharap, hindi na natin kailangan magpigil. Ano man ang mangyari, kailangan nating ipakita sa Sky Blue Sect kung gaano tayo hindi nasisiyahan sa kanila. Galit na galit ang mga taga Horizon Sect ngunit wala silang magagawa. Ganun din ang High World Sect. 3 araw pagkatapos, tinawag ni Marcus ang mga elders at protectors para sa isang pagpupulong. May balita akong ipapaabot sa inyo. Nagtapos na ang investigasyon. Batay sa nakalap na impormasyon, tama ang ating hinala. Ang Sky Blue Sect ang pinakaposibleng may gawa sa pagpatay sa ating mga miyembro. May isang henyo mula sa Sky Blue Sect na pumasok din sa Secret Realm sa pagkakataong ito. Ang pangalan niya ay Severin Foylet at siya ay nasa level 4 Royal Saint na. Ayon sa ulat, binigyan siya ni Woolrich ng 9th grade Spiritual Flying Sword. Ang level ng Spiritual Flying Sword na iyon ay nagpapahintulot sa kanya na lumipad ng mabilis at walang sinuman ang makakahabol at mapapatay niya ang mga gusto niyang patayin. Kabanata 1785. Ang lalaking iyon ay level 4 Royal Saint na. Nagulat si Frederick sa narinig niya. Nang hinayang ang Great Elder, aba, isa na namang henyo para sa Sky Blue Sect. Nasa kanila na si Gilda at ngayon may isa pang henyo na sumali sa kanilang sekta. Nagkunot ng noo si Marcus at sinabi, Severin Foylet. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Naniniwala ako na nakita natin siya noon nang dinala mo si Frederick para mag-propose kay Gilda noong nakaraan. May isang batang lalaki na nakatayo sa hall ngunit wala namang sinabi na nag-iwan ng malalim na impresyon sa amin, sabi ng Great Elder. Naalala ng Second Elder, naalala ko na ngayon. Ipinakilala siya sa amin ni Woolrich. Sabi niya na si Severin ay disipulo ng kanyang senior brother. Pero hindi namin siya pinansin ng husto. Grabe, hindi ko alam na isa pala siyang henyo. Kumuyam ng kamao si Marcus. Kaya pala iyon si Severin. Naalala ko na ngayon. Wow, level 4 Royal Saint na siya ngayon. Nagsalungat si Frederick.
Grabe ang lalaking iyon. Dapat manalangin siyang hindi niya ako makikita. O papatayin ko siya. Dad, sinabi mo rin ba na buntis si Gilda? Totoo ba iyon? Ang bilis niyang makahanap ng ibang lalaki para pakasalan siya nung hindi ko siya pinakasalan. Sumagot si Marcus, ayon sa nakalap ko, 6 na buwan ng buntis si Gilda. Ibig sabihin ang ama ng bata ay ang kumuha sa kanyang pagkabirhen. Kakaumpisa lang niyang makipag-date kay Severin. Ibig sabihin hindi alam ni Severin na buntis si Gilda sa anak ng iba. Handang tanggapin ni Severin ang bata bilang sa kanya. Ngumisi si Frederick, ang tanga naman niya. Henyo ba talaga siya? Hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Nagbiro ang Great Elder, siguro hindi pa siya nakakita ng isang napakagandang babae tulad ni Gilda. Kaya ayaw niyang isipin at tinanggap niya si Gilda at ang bata. Nagngagat ng ngipin si Frederick, ang tanga ni Gilda. Paano niya itinuloy ang pagbubuntis nang hindi alam kung sino ang ama? Nakakatawa, dapat niya itong ipina-abort. Batay sa reaksyon ni Frederick, alam ni Marcus na nananatili siya sa nakaraan. Pinagaan niya ang pakiramdam nito, hindi naman mahalaga sa iyo, di ba? Hindi siya karapat-dapat maging asawa mo. Maraming magagandang miyembro sa ating sekta ang may gusto sa iyo, tama. Malaya kang pumili ng babaeng gusto mo. Napawi ang sama ng loob ni Frederick, syempre. Isa akong henyo at hindi ko na mabilang kung ilang babae ang nangangarap na pakasalan ako. Hindi ko alam kung paano pipili. Kahit na alam ng Horizon Sect kung sino ang may gawa sa massacre, wala silang magagawa. Pinigil nila ang galit at ipinaalam sa mga miyembro na malaya silang makipaglaban at pumatay sa sinumang miyembro ng Sky Blue Sect kapag sila ay nag-treasure hunting. Isang buwan pagkatapos, natuklasan ng Horizon Sect ang isang malaking problema. Wala talagang miyembro ng Sky Blue Sect na nakita kahit saan, parang itinigil na nila ang paglabas mula sa sekta para maghanap ng kayamanan. Nawala ang pagkakataon ng Horizon Sect para makagawa ng paghihiganti at nabigo ang kanilang plano para sa ibang paraan. Iyon rin ang panahong kailangan para malaman ng lahat ang tungkol kay Severin at kung gaano siya kagaling. Bukod dito, wala talagang tumawa kay Severin dahil sa pagiging kasama niya si Gilda. Sa halip, marami ang nag-isip na mabuti at mapagmahal si Severin na handang tanggapin ang lahat ng kakulangan ni Gilda dahil mahal niya ito. Nang malaman ni Severin ito, natatawa na lang siya. Sa nakaraang buwan, sinasamahan ni Severin si Gilda sa pamimili o sa paglalakad kapag may libreng oras siya. Sa gabi naman, nakatuon siya sa paggawa ng mas maraming 5th grade low rank na alchemical pills. Pagkatapos ng isang buwan, pumunta si Severin upang hanapin si Felipe at Woolrich. Agad namang nag-react si Woolrich nang may excitement. Ano iyon? Ibinibigay mo sa sekta ang 5th grade low rank alchemical pills. Oo, narinig ko na abala ka sa paggawa ng pills nitong nakaraang buwan. Kung makakapagbigay ka sa amin ng 200, mapapalapit na tayo sa Horizon Sect. Pareho rin ang reaksyon ni Felipe. Oo, nakakalap na tayo ng maraming resources matapos patayin ang maraming miyembro ng Horizon Sect at nakakagawa rin tayo ng magandang progreso. Sigurado akong papalapit na tayo sa Horizon Sect. Pagkatapos ng kaunting pahinga, nagpatuloy siya. Marami na ngayong level 1 Royal Saints na disipulo. Sa tulong ng 5th grade low rank alchemical pill, sigurado akong maabot nila ang level 2 Royal Saints. O baka level 4 Royal Saints. Nai-imagine ko kung gaano tayo papalapit sa Horizon Sect. Ngumiti si Severin at ibinigay kay Woolrich ang isang porcelain bottle. Nasa loob nito ang 300 alchemical pills. May ilan pa rin akong itinatabi para sa sarili ko. 300. Haha, hindi ka talaga nagpapasurprise sa amin. Kinuha ni Woolrich ang 5 alchemical pills at tiningnan. Pagkatapos, iniabot niya ang bote kay Felipe. Ipamahagi mo ito sa mga disipulo. Tandaan mo, sabihan ang makakakuha na itago ang sikreto. Naiintindihan mo ba? Tumango si Felipe ng may excitement. Naiintindihan ko, nakagawa na ako ng plano. Hihilingin ko sa lahat ng makakakuha ng pill na mag-training sa Forbidden Area sa likod. Hindi pwedeng pumasok ang ibang disipulo. Hindi rin silang pwedeng lumabas hanggang maging level 4 Royal Saints na sila. Ngumiti si Woolrich. Magandang ideya iyon. Sige, ipagpatuloy mo. Hey, paano naman sina Sheila at ang iba?
Kumusta na ang progreso nila? May pag-unlad ba? Tanong ni Woolrich. Tumango si Severin. Oo, nagtitraining sila tuwing may libreng oras. Mas pinagbubuti pa nila matapos kaming lumabas mula sa Secret Realm. Naranasan nila ang tunay na mundo ng mga mandirigma sa Secret Realm at naunawaan na ang mahina ay nakatakdang mamatay. Haha, maganda iyon. Ngumiti si Woolrich. Hindi naman natin dadalhin ang maraming tao sa lugar na iyon. Pero sigurado akong isasama mo sina Sheila at ang iba. Kaya mas mabuting hikayatin silang maging Royal Saints agad. Mula sa pangungusap na iyon, napansin ni Severin ang isang mahalagang mensahe. May ideya ka na ba kung paano paganahin ang miniature Black Tower? Ngumiti ng misteryoso si Woolrich. Medyo, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Malapit ng manganak si Gilda at hindi pa sapat ang lakas ng sekta para umalis ng walang pag-aalala. Tumango si Severin bilang pagsang-ayon. Oo, Uncle Master, tama ka. Ano, patuloy mo ba akong tatawagan ng ganoon? Tukso ni Woolrich. Ngumiti si Severin. Sa tingin ko pwede kitang tawaging Uncle Master, Sect Leader, at Father-in-law. Tama ba? Haha, tama. Lahat ng iyon, ako. Ngumiti ng masaya si Woolrich. Masaya at kontento siya na magpakasal si Severin kay Gilda. Habang iniisip niya iyon, pinaalalahanan niya, huwag mong kalimutan, 3 araw na lang ang kasal. Na-inform ko na ang lahat. Magdiriwang tayo ng 3 araw. Alam kong abala ka sa training pero huwag kalimutan. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, hindi ko malilimutan ang kasal. Nagpatuloy si Woolrich sa pagbibigay ng detalye, lahat ng tao sa sekta ay makikilahok at hindi ko plano imbitahan ang kahit sino mula sa labas. Pwede rin itong maging pagkakataon para ipagdiwang ang bagong yugto ng sekta. Nang marinig iyon, may naisip si Severin. Sandali, hindi ba sinabi lang ng Great Elder na ipapaalam niya sa lahat ng disipulo na pwedeng gumamit ng alchemical pills at ililipat sila sa Forbidden Area? Kung ganun, mamimiss nila ang selebrasyon. Dahan-daang pinisil ni Woolrich ang kanyang ulo. Oo, nakalimutan ko iyon. Hahanapin ko na siya ngayon at sasabihan na ilipat ang mga disipulo pagkatapos ng selebrasyon. Pagkatapos noon, mabilis siyang naglakad palayo. Nang wala na si Woolrich, lumabas si Gilda at nakita si Severin. Ngumiti siya at lumapit. Ano ang pinag-usapan ninyo ng tatay ko? Napansin ko kayong dalawa na nag-uusap ng matagal. Ngumiti si Severin. Wala naman masyado. Binigyan ko lang siya ng 300 5th grade na alchemical pills. Talaga, haha, siguradong tuwang-tuwa siya. Ngumiti si Gilda. Pagkatapos noon, nagreklamo siya. Sayang naman, hindi ako makaka-training dahil lagi akong kinukulot ng baby. Arg, nakakainis at hindi makapag-training. Ngumiti si Severin. Walang dapat ipagmadali, honey. 7 buwan ka na. Tiyaga lang ng 2 hanggang 3 buwan. Ngumiti si Gilda pabalik. Medyo natatakot ako. Pinagaan ni Severin ang pakiramdam niya. Huwag kang matakot. Mas madali ang proseso ng panganganak para sa atin na may attainment kaysa sa mga wala. Hindi alam ni Gilda kung iiyak o tatawa. Para bang nanganak ka na dati. Nahihiya si Severin at kinuskos ang ulo. Narinig ko lang lahat mula sa ibang babaeng fighters. Sige, libre ako ngayong hapon. Hanapin natin si Sheila at ang iba. Pwedeng tayong mamasyal sa bayan kasama si Celine, sabi ni Severin matapos mag-isip. Kailangan din ng elders at protectors ang alchemical pills para sa kanilang training kaya kumuha sila ng 40 mula sa bote. Sa huli, 255 na lang ang natira sa bote. Matapos makipag-usap kay Woolrich, pumili si Felipe ng 255 na disipulo at sinabi sa kanila ng hiwalay na magkita sila sa Forbidden Area sa likod ng sekta pagkatapos ng kasal. Ngunit hindi sinabi ni Woolrich o Felipe sa kanila. Walang ideya ang mga pinaalam. Napili rin sina Tamara at Heidi ni Felipe. Nagkita sila at nag-usap. Oy, nakuha mo rin ba ang abiso? Alam mo ba kung bakit gustong mag-train ng Great Elder sa Forbidden Area? Ngumiti si Heidi nang may pait. Tumango si Tamara. Mula sa narinig ko, ang mga napili ay nasa level 8 Saints hanggang level 2 Royal Saints. Maaaring may inihanda ang sekta na maganda para sa atin. Haha, sana nga. Excited na ako ngayon. Kahit hindi kasing komportable ang lugar dito,
Sana may sorpresa ang sekta para sa atin, sabay tawa ni Heidi. Lumipas ang isa pang araw. Araw na ng kasal. Tulad ng sinabi ni Woolrich, nagdiwang ang sekta ng 3 araw na sunod-sunod. Masaya ang lahat sa pagdiriwang. May ilang babaeng disipulo na naghanda rin ng mga programa tulad ng pagkanta o pagsayaw para libangin ang lahat. Masaya rin si Gilda. Sa wakas, makakasama na niya si Severin nang walang takot sa chismis at makalilipat na rin sa bahay ni Severin. Ano ang sabi mo? Ikakasal na si Gilda kay Severin. Nagdiwang ang Sky Blue sect ng 3 araw. Biglang sumiklab ang galit ni Frederick. Higpitan niya ang kamao at nawala ng interes sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Kamakailan, maraming babae ang lumapit sa kanya at nakakuha rin siya ng ilang asawa. Magaganda rin ang mga ito pero sa kabila nito, mas maganda pa rin si Gilda. Hindi niya namamalayan na naging tinik si Gilda sa kanyang puso. Nang malaman niya ang kasal, sumiklab ang kanyang galit. Itinulak ang babae sa kanyang bisig, ano ba ta? Nagdiwang ng kasal habang buntis sa batang hindi niya alam kung sino ang ama, sabi niya ng sarkastiko. Kinabukasan, isa-isang disipulo na dumating sa pasukan ng Forbidden Area. Kasama na si Elsa na level 8 saint na ngayon. Nang makita si Rachel, lumapit siya at nagtanong. Rachel, nandito ka rin ba? Alam mo ba ang nangyayari? Umiling si Rachel, hindi ko alam. Pero nakita ko rin sina Larry, Nick, Gracie, at Luke. At si Zoheb rin, pero wala si Nancy at ang iba pa. Ngumiti si Elsa na may bahagyang pagkabahala. Kaya pala level 8 saints at pataas lang ang nandito. Gagawin ba nila tayong level 1 Royal Saints? Nagulat si Rachel sa narinig pero ngumiti ng may pait. Level 8 saint lang ako ngayon. Habang nag-uusap sila, pinapasok na sila sa Forbidden Area. Pagpasok nila, nakita nila ang maraming pamilyar na mukha. Kabilang sina Heidi at Tamara na naging level 2 Royal Saints na mga henyo. Nakaharap nila sina Felipe at Woolrich na tahimik. Habang lumilipas ang oras, dumating na ang lahat. Pagpasok ninyo rito, mananatili kayo dito ng matagal. Pwede lamang kayong lumabas kapag naging level 4 Royal Saints kayo. At obligadong panatilihing lihim ang lahat ng mangyayari rito. Naiintindihan ninyo ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano, hindi kami pwedeng lumabas hanggat hindi kami level 4 Royal Saints. Gaano katagal iyon? Siguro taon, sabi ng isang disipulo na puno ng panghihina. Level 8 Saint lang ako ngayon. Makatuwiran na maging level 1 Royal Saint sa maikling panahon. Pero gaano katagal bago ako maging level 4 Royal Saint? Hindi problema ang maging nakapaloob sa Forbidden Area. Pero ang oras na kailangan para maging level 4 Royal Saint ay sobrang tagal at nahirapan silang tanggapin ito. Isang disipulo ang nagreklamo, sobrang tagal para mangyari yun. Ang pag-level up ay sobrang hirap kapag Royal Saint ka na. Marami sa amin dito. Pwede ba ninyong garantyahan na lahat kami ay magiging level 4 Royal Saints? Bilang isang babaeng disipulo, hindi siya komportable sa limitasyon dahil alam niyang aabutin siya ng taon bago maging level 4 Royal Saint. Ibig sabihin, hindi niya makikita ang kanyang mga magulang at kapatid sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng tingin sina Felipe at Woolrich. Tumawa si Felipe, huwag kayong mag-alala. Naniniwala ako na aabutin lamang siguro ng 2 o 3 buwan bago may makakamit ng requirement at makalabas sa lugar na ito. Kahit ang mga mababa ang attainment ay aabutin lamang ng 6 na buwan bago maging level 4 Royal Saints. At kapag may disipulo na level 8 pataas sa hinaharap, tulad ninyo, maaari rin lamang silang lumabas kapag naging level 4 Royal Saints na sila. Great Elder, imposible iyon. Bakit kayo tiyak na may ilan sa amin na makakatugon sa requirement ng mabilis? Himala na kung may makakamit ng level 4 Royal Saint sa loob lamang ng 1 taon, sabi ng isang level 1 Royal Saint na puno ng excitement. Ganun din si Tamara, Diyos ko. Kaya pala kayo humiling sa amin na pumunta rito. Ito pala ang inyong lihim na plano. Magti-train ng maraming level 4 Royal Saints ng lihim. Ito ang magpapalakas sa ating sekta. Pareho rin ang naramdaman ni Heidi, kamangha-mangha ito.
Naniniwala ako na may paraan ang Great Elder para mangyari ito. Ngumiti si Wulrich, tandaan ninyo, huwag magsalita kapag naging level 4 Royal Saints kayo at lumabas sa lugar na ito. Maging maingat sa sasabihin. Magpapaselos sa ibang sekta kung bigla tayong lalakas ng ganito. Ipinaliwanag ng Great Elder, kailangan nating lumakas ng hindi nalalaman ng iba. Gusto kong maging mas malakas ang sekta natin kaysa sa Horizon Sect o anumang sekta. Naiintindihan ninyo ba? Napa-excite at napasigaw ang lahat ng disipulo, oo. Haha. Pero pwede ba talaga akong maging level 4 Royal Saint sa loob ng 6 na buwan? Wala akong problema kahit abutin pa ako ng 2 taon. Single ako at walang naghihintay sa akin. Gusto ko lang maging level 4 Royal Saint. Marami sa mga disipulo ang excited at sabik ng sabay. Iwinasiwas ni Felipe ang kamay, at kinuha ang alchemical pills at ipinamigay sa bawat disipulo. Gamitin ang alchemical pill na ito para tulungan kayo sa training. Magbibigay pa si Mr. Severin ng marami pang alchemical pills sa hinaharap. Kapag na-stabilize na ang inyong bagong level, maaari ninyong gamitin ang alchemical pill para umusad sa bagong level. Ito ba ay 5th grade low rank na alchemical pill? Nangilabot si Tamara na nakabuka ang bibig. Nagtataka siya kung niloloko siya ng mata niya. Diyos ko, totoo ito. Ibig sabihin ba si Mr. Severin ay 5th grade low rank alchemist na ngayon? Grabe, sobrang lakas niya. Kabanata 1770. Sa tulong ng alchemical pill na ito, magiging mabilis ang ating breakthrough. Maraming Royal Saints ang magsisikap para makuha ang alchemical pill na ito. Alam ko, wala pang 5th grade low rank na alchemist ang Horizon Sect sa kanilang sekta. Ngunit si Mr. Severin ay isa na ngayon. Haha, hindi magtatagal, papalitan natin ang Horizon Sect at magiging pinakamalakas na sekta sa mundo. Excited ang mga disipulo na matanggap ang alchemical pills. Ngayon, nagkaroon sila ng kumpiyansa na magiging level 4 Royal Saints sa maikling panahon. Batay sa kanilang narinig, naintindihan nila na magiging sapat at tuloy-tuloy ang supply para sa lahat. Kaya, hindi magiging problema para sa isang level 8 Saint na maging level 4 Royal Saint sa loob ng 6 na buwan. Sa totoo lang, pwede itong makamit sa loob lamang ng 2 hanggang 3 buwan. Si Felipe ang nagsabi ng 6 na buwan at nag-ingat na sa timeline. Sige, simulan na ang training. Huwag ninyo kaming biguin pati si Mr. Severin na nagsikap gumawa ng alchemical pills para sa atin, winagaway ang kamay ni Wulrich at umalis kasama si Felipe. Nakita ni Rachel ang isang lugar at napatawa, ang saya nito. Hehe, hindi na ako makapaghintay na magsimula sa training. Umupo si Gracie sa tabi niya at sinabi, maswerte tayo pareho na naabot ang pinakamababang requirement. Ganun din kay Luke at sa iba. Sayang, sa iba, hindi pa nila naabot ang requirement. Dahil lahat ng 12 Hall Masters ay nandito kasama si Severin, umaasa si Gracie na lahat sila ay makikinabang sa mga bagay na ito at sabay na magpapalakas. Ngumiti si Rachel ng bahagya, level 7 Saints na sila ngayon. Hindi magtatagal bago sila mag-level up. Huwag kang mag-alala, siguro mangyayari yun sa loob ng ilang araw. Kapag nangyari yun, dadalhin sila rito at magte-training kasama natin. Kaya nga, tumanggo si Gracie, tama ka. Sai, naalala mo ba nung pangarap lang natin na maging saints? Hindi natin inisip kahit minsan na maabot natin ang Royal Saint level. At heto tayo, sinusubukang maging isa. Napatawa si Rachel, oo. Kaya siguro, dapat tayong mag-ambisyon ng mas mataas. Sa halip na level 1 Royal Saints lang, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo level 4 Royal Saints. At hindi dito nagtatapos. Dapat tayong mag-ambisyon na maging level 9 Royal Saints sa hinaharap. Tumawa si Gracie, tama ka. Hindi na tayo pareho ng dati. Samantala, abala si Severin sa paggawa ng 5th grade low rank na alchemical pills ng tuloy-tuloy. Bukod sa pagtulong sa sekta na makalikha ng mas maraming Royal Saints, gusto rin niyang pabilisin ang produksyon. Kapag nangyari iyon, makikinabang siya dahil ang 5th grade medium rank pill ay mas epektibo para sa kanya, kay Felipe, kay Wulrich, at sa iba pa. Kung magkakaroon ng mas maraming level 7 at level 8 Royal Saints ang sekta,
magkakaroon sila ng kalamangan kung sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Horizon Sect. Kahit hindi pa kumikilos ang Horizon Sect, alam ni Severin na hindi na muling magkakaayos ang Horizon Sect at Sky Blue Sect, lalo na sa nangyari sa Secret Realm. Hindi magtatagal, kakailanganin nilang maglaban.